Hallelujah! Bago tayo magpatuloy sa ating pananalangin, dahil ito'y gabi ng pananalangin, at tayo muna ay makinig ng salita ng Diyos. Binibigay ko na po ang pagkakataon kay Sister Lizel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bago po ako magsimula, samahan niyo po akong manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Ama, purihin ka, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa isa na naman na pagkakataon, Panginoon, na kami, Lord God, itinako mo, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin ko, Ama, na patuloy mo, Panginoon, na kami, O God, ay pangunahan sa gabing ito, Ama, at anumang banta ng kaaway sa aming mga buhay, Panginoon, na hindi namin ito pinapahintulutan, Ama. Lord, ang pinapahintulutan namin, Ama, yung mga salita na mamunga sa aming mga buhay, Panginoon, may punla, tumubo, Panginoon, at ito, Lord God, ay aming may sa buhay, Ama, upang sa mga pagsubok ng aming mga buhay, ito, Lord God, ay aming magiging sandata at kami, Ama, ay magtatagumpay sa lahat ng mga ito, Ama. Salamat, Lord God. Ngayong gabi, Panginoon, pangunahan mo ako bilang magbabahagi ng iyong mga salita. Nais ko, Panginoon, na ako, Panginoon, ay samahan mo dahil wala akong kakayanan, Ama. At ako, Panginoon, ay totally, Panginoon, na sumusurrender sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, ang lahat sa buhay ko, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabay mo, sa wisdom, Panginoon, at pangunguna mo sa gabing ito. Hallelujah, Ama. Sa iyo mo, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat na may kasamang pag-asa at pagtitiwala in Jesus' name. Amen. So ngayon po, ang tatalakayin po natin is paano ba tayo maging tunay na anak ng Diyos? Kumbaga, kung tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, kailangan po tayo po yung nangunguna para magkaroon tayo ng kaayusan, magkaroon tayo ng pagkakaisa, kasi napaka-importante po sa atin na tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan. Di ba sabi nga ng Panginoon, tayo po ay ilaw at asin at hindi po tayo dapat natutunaw na asin pag umuulan. Kumbaga sa buhay natin, napaka-importante na maging tunay tayo. Kumbaga tunay ang ating paglilingkod. Tayo yung manguna tayo sa kaayusan, magpanatili ng pagkakaisa, ng pagmamahalan, hindi lamang po sa tahanan ito, maging sa tahanan natin o kahit sa mga paligid natin. Yun bang pagiging Kristiyano natin ay hindi parang ID na sinusuot lamang natin pag nasa school tayo at hinuhubad natin pag alis natin ng school. Hindi po parang name tag na anytime gusto mo lang isuot ay saka mo lang gagamitin. Yung gusto po ng Panginoon, maging asin at ilaw tayo kahit saan po tayo naroon. Dapat na, ito po yung mga dapat tandaan natin upang mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa. Number 1 po, magpasakop tayo. Sabi po sa Roma 13:1, ang bawat tao ay magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. So sabi po dito, magpasakop po tayo sa ating mga leaders. Kung tayo po mga leaders, meron pa po tayong mas leaders pa po sa atin. Kumbaga magpasakop tayo sa ating pamahalaan. Then sabi po sa Tito 3 verse 1, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging handa sa paggawa ng mabuti. So sabi ng Panginoon, napaka-importante po na tayo pong mga Kristiyano ay magpasakop po sa ating mga leaders. Leaders po ng ating pamahalaan, leaders po ng ating tahanan, leaders po ng tahanan na ipinagkaloob ng Panginoon dito po sa Bethel. Ay walang iba po yun ay ating pastor at pastora. Kung tayo po leaders, mas maangat po yung iniluklok ng Panginoon sa lugar na ito bilang kahalili ng Panginoon kasi hindi natin siya nakikita. Kumbaga nagpadala siya ng magandang example sa lugar na ito at yun dapat tayo magpasakop tayo kasi napaka-importante po yan para maging kumbaga mahubog tayo at totoo tayong mga anak ng Diyos. Then sabi po sa 1 Pedro 5:5-6, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. Sinasalungat ng Diyos sa mapagmataas
ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng panahon. So maliwanag po sa sinasabi ng Panginoon, magpasakop po tayo sa Panginoon, magpasakop tayo sa leaders na iluklok ng Panginoon sa lugar na ito. Bilang mga kabataan, bilang may edad, may anak ka man, may asawa ka man, kabataan ka man, kung sino yung ibinigay ng Panginoon sa iyo sa lugar na to, doon ka magpasakop, sumunod ka sa Kanya upang magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng pagkakaisa, at ma-maintain po, mapanatili po yung kumbaga pag-unlad ng isang kongregasyon. Kasi sa buhay natin, kung papansin ninyo, sa tahanan po natin, kung wala pong magpapasakop sa leader, kung ikaw tatay, dapat di ba tatay yung nasusunod sa tahanan, dapat siya yung nasusunod at ang asawa at ang anak magpasakop sa kanyang tatay. Kung yan po nagpapasakop ang buong pamilya sa isang leader, nagkakaroon po ng kaayusan sa ating mga tahanan. How much more po kung tayo magpapasakop sa itinalaga ng Panginoon at lalong-lalo na sa Panginoon tayo lubos na nagpapasakop. Kumbaga napakagandang salita ng Panginoon na magpasakop ka sa Panginoon, magpasakop ka sa mga leaders na itinalaga ng Panginoon, dahil ito po yung magpapanatili ng kaayusan, magpapanatili ng pagkakaisa, at lalo pong uunlad ang isang samahan kung tayo po ay patuloy na magpapasakop sa mga namumuno po sa ating buhay. Kumbaga kahit man po sa mga government, kahit pa kumbaga kung napapansin nyo, kung ang presidente at ang vice-presidente ay hindi po magkatugma, hindi po magkaalyado, nagkakagulo po, kailangan yung maliit magpasako po sa presidente upang magkaroon ng katiwasayan, magkaroon ng magandang plano. Ganon din po ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Magpasakop tayo sa Panginoon kasi ito po yung way para mapanatili natin yung kaayusan. Hindi lamang po sa kongregasyon, maging sa buhay natin, maging sa tahanan natin. Kung gusto mo na sumunod sa iyo ang mga nasasakupan mo, kailangan ikaw din mismo sumunod sa leader mo. Hindi ka pwedeng maging leader kung ikaw mismo hindi sumusunod sa leader mo. Dahil hindi ka papakinggan ng miyembro mo kung ikaw mismo hindi ka nagsasubmit sa mas nakakataas sa iyo. Kaya magpasakop po tayo. Ito po yung number 1 na gusto kong ituro sa atin ng Panginoon. Magpasakop tayo. Number 2 po, mamuhay sa liwanag. Sabi po sa 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So tayo po, kung tayo ay namumuhay sa liwanag, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Wala pong pagkabahagi po yun. Kung namumuhay po tayo na merong liwanag, nandoon po yung unity sa bawat isa sa atin. Nandoon yung pagkakaisa, nandoon yung pagkakaunawaan, nandoon po yung salita ng Panginoon na papagitna sa iyo na anuman yung pagsubok, na kahit pa maraming nagsasabi sa iyo ng negativity, basta ikaw ay namumuhay sa liwanag, hindi mo po yun siya papakinggan kasi mas malakas yung espiritu na nanggagaling sa Diyos. Kaya mamuhay po tayo sa liwanag. Kumbaga, kung mamuhay tayo sa liwanag kahit sa ating mga tahanan, nagkakaroon po ng pagkakaisa, nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Masaya yung pamilya na meron ka. Kung meron po tayong pagmamahalan, meron tayong pagkakaisa. Sabi po sa 1 John 2:10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. So maliwanag po sa sinasabi ng Panginoon, kung tayo po ay namumuhay sa liwanag, kung tayo po ay nagiging asin at ilaw, hindi po tayo nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Hindi po tayo nagiging sanhi ng pagkawatak-watak ng iba. Hindi po tayo nagiging sanhi ng pagkabahabahagi ng ating pamilya. Kasi ang nais po ng Panginoon, mamuhay tayo ng liwanag
liwanag. Mamuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kung merong nagkakabaha-bahagi, ikaw yung pumagitna para maging maayos ito at hindi ikaw yung nagiging dahilan para mas lalong mawala yung init ng pagmamahalan ng samahan. Especially po pag dito sa atin, sa ating mga kapatiran, dito sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, magkaisa tayo, mamuhay tayo sa liwanag kasi ito po ay napaka-importante sa buhay ng sa atin na mga Kristiyano. Kasi kung hindi po tayo namumuhay sa liwanag, madali po tayong madapa, madali po tayong masalinan ng mga ginagawa po ng makamundong ito. Kumbaga, kung ikaw napapagitnaan ka ng makamundong tao, ikaw mismo na Kristiyano, madadala ka kung hindi ka namumuhay sa liwanag. Kumbaga, importante, lalo na kung ang makasama mo is makamundo. Ikaw na Kristiyano, ikaw yung magiging light, ikaw yung magiging lampara sa lugar na yan upang yung liwanag ay maging tanglaw nila at hindi ikaw yung nagiging sanhi ng kanilang pagiging madilim. Kumbaga, tayo po ay mamuhay sa liwanag at kung tayo ay namumuhay sa liwanag, nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon po ng kaayusan sa ating mga buhay. Maging magandang halimbawa tayo sa iba, lalo na sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Mabuhay tayo na may liwanag, isuot natin yung sa ating katawan. Kumbaga sa ating katawan, kung wala kang damit, hindi ka makakalabas ng kwarto mo. Kung wala kang suot-suot na damit, hindi ka makakalabas ng bahay. Hindi ka naman pwedeng lumabas ng bahay na wala kang damit at nakikita yung hubad mo. Kumbaga, ang gusto ng Panginoon, isuot po natin yung damit na magsisilbing ilaw, gabay, para maging liwanag yung ating paligid. Kumbaga, magkaroon tayo ng yung ating kaisipan po, yung ating katawan, yung ating puso po ay magbigay ng halimbawa po sa lahat ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Kung tayo ay namumuhay sa liwanag, hindi po natin nagagawa na kumbaga nagiging sanhi ng pagkakasala at pagkabahabahagi ng iba. Kumbaga tayo ay sentro. Kung tayo ay sentro, nasa liwanag tayo, God ang ating center sa lahat. Ang lahat ng ating ginagawa po ay nakakalugod sa Panginoon. Kung ating ginagawa po ay tama po at kumbaga kung ating ginagawa ay naayon sa kalooban ng Panginoon, ikaw po yung magiging light po sa daraanan ng mga nasa kadiliman pa. So mamuhay po tayo ng nasa liwanag. Sabi po, number 3 po, magmahalan tayo. Sabi po sa Roma 12:9-10, maging tunay ang iyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ng mabuti. Magmahalan kayo bilang magkapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga sa inyo. So, ang sabi po ng Panginoon dito, malinaw po sa Kanya. Kung tayo po ay nagpapasakop, kailangan po nating sumunod. Tapos, mamuhay po tayo ng nasa liwanag. At pangatlo po, magmahalan po tayo bilang magkakapatid. Magmahalan po tayo bilang mga Kristiyano. At itong pagmamahalan na ito yung mag-uugnay sa atin para magkaroon po ng unity ang lahat. Hindi lamang po sa tahanan ito, maging sa ating mga tahanan, sa ating government, sa ating paligid. Kung meron pong pagmamahalan, nagkakaroon po ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, nandoon po yung mapapanatili ang kaayusan sa ating mga buhay. Kaya sabi po, magmahalan tayo ng higit pa sa pagpapahalaga mo. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa iyo. Kumbaga, kung pinapahalagahan ka ng iba, mas higit yung ibigay mo sa kanila na pagpapahalaga dahil tayo po ay mga anak ng Diyos at tunay na mga lingkod ng Panginoon. Number 4 po, pahalagahan natin ang Panginoon. Sabi po sa Job 22 verse 25,
ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang gito't pilak na iyong pahalagahan. So ito po yung pinakalas po sa ating tatalakayin ngayong gabi. Pahalagahan po natin ang Panginoon. Pahalagahan natin ang Panginoon ang higit pa po sa ginto at pilak. Sa lahat ng oras, pahalagahan mo ang Panginoon. Ituring mo ang Panginoon ng kayamanan. Ituring mo ang Panginoon ang higit pa sa buhay mo. Na kumbaga, di ba ang pera, pag wala tayo niyan, hindi tayo nakokompleto. Kung wala tayong kayamanan, di ba, pilit tayo ng pilit na makakuha ng kayamanan. Naisip po natin sa buhay natin na ganun din po yung gagawin natin sa Panginoon. Kumbaga naisip natin na kung ang kayamanan ay pilit nating kinukuha, how much more na dapat pilit nating kinukuha yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Pilit nating isinisiksik sa buhay natin na ang Panginoon ay maging sentro, maging kayamanan natin dahil siya po ang lahat na meron tayo. Sa Kanya po nanggagaling ang lahat. Kung nag-e-effort ka sa ibang mga bagay, masigit dapat na ipakita natin o gawin natin sa ating Panginoon yung effort. Kasali po doon yung pananalangin na sinasabi po ni Pastor. Di ba sabi, kumbaga, sa effort natin ng pananalangin gabi-gabi, na kahit dapat meron kang gagawin, dapat natutulog ka niya ng ginagawa mo. Nag-e-effort ka, pumupunta ka dito sa tahanan ng Diyos, na kahit hindi ka pa kumakain, basta present ka lang sa oras na yan, kasi yung oras na yan, nilalaan mo sa Panginoon. Ganon din po yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Magbigay po tayo ng extra effort, pahalagahan po natin yung Panginoon at para, kumbaga, kung papahalagahan mo ng higit pa sa kayamanan ng Panginoon, mas higit kang pahahalagahan ng Panginoon. Iingatan ka ng Panginoon dahil ang Diyos po ang merong, kumbaga, siya ang nagmamay-ari ng lahat. Sabi po sa Job 22, verse 22, makinig ka sa kanyang itinituro, ang mga sinasabi niya ay tanim sa iyong puso. So sabi po ng Panginoon, ipamuhay po natin ang kanyang mga salita. Ibigyan po natin ito, kumbaga, kung sa mga plantitas at plantitos, di ba kung nagtatanim tayo, dinidiligan natin, nilalagyan natin ng abono. Kumbaga, ganun din po ang salita ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, mamunga ito, tumubo, at tayo po ay mag-harvest ng kabutihan. Kumbaga, ang ha-harvestin po natin, hindi po talong. Kasi, talong yung nandyan sa labas eh. Kumbaga, kung nagpunla ka po ng kabutihan, nagpunla ka po ng maganda, na nakakalugod sa Panginoon, mas higit po yung ibinabalik ng Panginoon kabutihan sa iyo. Number one po dyan is yung protection na sinasabi nga natin sa buhay natin is napakahalaga ang protection ng Panginoon na hindi nararanasan ng iba. Kumbaga, pag pinapahalagahan mo ng higit sa kayamanan at yung salita ng Panginoon ay pinapamuhay mo, mas higit mong mararanasan ang kayamanan na wala sa mundong ito. Yung kayamanan na nanggagaling sa Panginoon. Ito po yung gusto ng Panginoon. Pahalagahan natin siya ng higit pa po sa ginto at pilak. Mag-extra effort po tayo sa Panginoon. Kung dati, maliit na effort lang yung ginagawa mo, kalahati lang sa baso. Ngayon, punuin mo po yung baso ng tubig at ganun po na effort yung ipagkaloob mo sa Panginoon. Ganun po yung mithiin mo, ganun po kalalim yung hangarin mo, na makamtan mo yung kakumbagay, yung nais ng Panginoon na maging mabuti ka sa Panginoon. Kumbaga, naisin natin na bilang mga Kristiyano ay mag-effort tayo ng higit pa po sa ginagawa natin sa bagay-bagay sa mundong ito. Sigit po natin naisin na mag-effort, naisin natin na ang Panginoon po yung maging sandata natin, yung Panginoon po yung maging sentro ng buhay natin, at yung Panginoon po yung kumilos sa buhay natin upang magkaroon po tayo ng kaayusan, mapanatili po yung pagkakaisa, pagmamahalan po. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Pahalagahan mo ang Panginoon sa lahat ng oras, ng higit pa sa kayamanan na hinahangad natin sa mundong ito. Ito po yung mga dapat nating tandaan.
bilang mga anak ng Diyos upang magkaroon ng kaayusan, pagkakaisa at pag-unlad sa ating mga mananampalataya. Ulitin ko lang po, magpasakop po tayo sa ating mga leaders, magpasakop po tayo sa ating mga pastors, magpasakop po tayo higit sa lahat sa Diyos po na siyang may lalang ng lahat ng langit at ng lupa. At kung anong meron tayo, Diyos po yung nagbigay nito. Number 2 po, mamuhay po tayo sa liwanag. Kung namumuhay tayo sa liwanag, nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa at hindi po tayo nagkakabahagi. Number 3 po, magmahalan tayo. Ito po, kailangan nating mga Kristiyano. Yung magmahalan, kung punong-puno ka ng pag-ibig, wala pong puwang yung galit sa puso mo. Mainis ka man saglit, pero kung punong-puno ka ng pag-ibig, mawawala po yung galit, yung inis. Bagkos, makikita mo yung kabutihan ng Diyos na pinagkakaloob niya sa iyo. Kumbaga tayong makasalanan, ang Diyos po ay nagkaroon po, kumbaga, isinuko niya yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya po dapat mamayani po sa ating mga puso, sa ating mga isipan, yung pagmamahalan upang mapanatili po natin ang kaayusan at ang pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. At ito po yung panghuli, yung pahalagahan po natin ang ating Panginoon nang higit pa po sa buhay mo, nang higit pa sa kayamanan mo, nang higit pa sa ninanais mong yaman sa mundong ito, dahil pag nawala ka, hindi mo po yan madadala. Pero pag pinahalagahan mo ang Panginoon, hindi ka man mayaman sa mundong ito, pero payayamanin ka ng Panginoon pagdating sa buhay na walang hanggang. Kasi doon, puro maliwanag, walang kadiliman. Puro gold po, kasi nakasulat po yan sa pahayag. Lahat ng, kumbaga, kung ito yung lugar ng langit, puro po yan gold. Wala po diyang pilak, lahat po yan gold. Kasi kasama mo yung Panginoon. Dito pa lamang pinapahalagahan mo ang Panginoon. Pagdating po ng wakas, ikaw naman yung papahalagahan ng Panginoon. Kaya salamat po sa salita ng Panginoon na sana ito ay tumatak sa inyong mga puso't isipan. Mabuhay po ito at atin po ito may sabuhay sa pang-araw-araw nating mga ginagawa. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, Ama. Salamat, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ito ay, Lord God, ay tunay, Panginoon, at hindi, Panginoon, nagkukunwari. Hindi, Panginoon, nagkakamali, Panginoon, ang iyong mga salita, Ama. Salamat, Lord God, sa gabi ito, Panginoon, ang lahat, Lord God, na aking ibinahagi, Ama. Ito, Panginoon, ay may punla, may tanim sa aming mga puso at isipan, Ama. At ito, Lord God, ay haharvestin namin, Panginoon, sa buhay namin na mag-harvest kami, Panginoon, ng kabutihan, Panginoon, upang mapanatili namin, O God, ang kaayusan, mapanatili namin ang pagmamahalan, at mapanatili namin, O God, ang pagkakaisa, Panginoon. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng iyong ginagawa, Panginoon, at patuloy ka namin papahalagahan, Ama, mananghigit pa sa kayamanang meron ang mundong ito, Ama. Maraming salamat, O God. Sa iyo pa, Ama, pinagkakatiwala ang lahat at binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat in Jesus' name. Amen.